Welcome to News 5 Everywhere. Isa ka ba sa milyon-milyong Pinoy na nagko-commute araw-araw? Nako, para sa iyo ang istoryang ito. Sa isang pag-aaral, natuklasan na ilang nakamamatay na bakterya ang makukuha sa ating mga sinasakyan. Ang ilan pa sa mga sasakyang ito, mas marumi pang araw sa mga palikuran. Kasamang isang microbiologist at ang gadget na kayang sumukat ng dumi, bumiyahe kami at inalam kung alin sa ating mga pampublikong sasakyan ang pinakamarumi. Alas 5 pa lang ng umaga, handang-handa na si Jeffrey. Hindi sa bakbakan sa loob ng boxing ring o kung anumang sports, kundi sa hirap ng pagsakay sa mga pampublikong transportasyon sa Kamaynilaan. Halos isang dekada nang nagko-commute si Jeffrey simula noong nasa kolehiyo pa lang siya. Bago umalis ng bahay, iba't ibang ritual ang kanyang ginawa. Naglagay ng deodorant, nag-sunblock, nag-almusal. Protection daw para sa duming makakasalamuha niya sa labas. Alas 6 ng umaga, sumakay siya ng jeep mula Navotas papuntang Monumento. Nakipagsiksikan sa LRT at sumakay ng bus. Matapos ang halos 2 oras na biyahe, nakarating din siya sa kanyang destinasyon. Gamit ang isang gadget na kung tawagin ay luminometer, sinuri ng kasama naming eksperto ang kanyang kamay kung gaano karaming mikrobyo ang meron dito. Lumabas sa resulta na mahigit 1,000 dumi ang meron sa kanyang kanan at kaliwang kamay. Ibig sabihin nito, marami siyang nakuhang mikrobyo sa pagsakay niya sa iba't ibang pampublikong sasakyan. Nagulat ako kasi na hindi ko na-expect na ganun pala yung mga dumi na nakukuha ko sa ganung oras pa ng pagbiyahe. Lumabas sa pag-aaral ng isang pribadong kumpanya na kilala sa mga produkto tulad ng sabon at shampoo na ang bus ang pinakamaruming uri ng public transportation sa Metro Manila. Sumunod dito ang tricycle, jeep, taxi, shuttle at nasa dulo ng listahan ang tren. Ginawa ang pag-aaral para bigyang impormasyon ang mga Pinoy tungkol sa kanilang sinasakyan araw-araw. Minabuti ng aming team sa reaksyon na gumawa ng sariling test kung gaano nga ba karumi o kalinis ang mga pampublikong sasakyan. Nandito tayo ngayon sa isang terminal ng jeep sa may Aurora, Cubao para i-test gaano nga ba karumi yung mga sinasakyan nating jeep. Pero para tulungan tayong gawin yan, kasama ko ngayon si Sir June Barnes na isang microbiologist para ipaliwanag sa atin itong gagamitin nga natin na isang luminometer. O, diba? Sir, ano muna itong gagamitin nating device or gadget? Okay, ang device na ito ay tinatawag natin na luminometer at simple lang naman talaga yung gamit para sa kanya. Ang ginagawa niya ay sukatin kung gaano ba kadumi ang isang bagay. Pero para magawa natin yun ay kinakailangan natin ng isang swab. Okay. Ang swab na ito ay ginagamit natin pang kolekta ng dumi. At kabahagi ng swab na ito ay isang enzyme na nanggagaling sa mga alitaptap na ang pangalan ay luciferase. Ang ginagamit na swab ay parang cotton buds na siyang ipinapahid sa bahagi na naisuriin. Susukatin nito ang dumi o bakterya ng isang bagay. Kapag ito ay naswab na natin, ito ay ating ikiklik para maghalo ngayon yung ating sinab na ATP at yung luciferase enzyme na nandito. Pagkatapos ito ay ipapasok natin sa ating luminometer. At sa loob ng 15 segundo lamang ay malalaman natin kung gaano kadumi yung surface na sinab natin. Ang standard na RLU ay 500. Ang RLU o Relative Light Units ay ginagamit para malaman kung malinis o marumi ang isang bagay. Ibig sabihin, kapag nasa 500 RLU o mas mababa pa ang makita ng luminometer, pasado pa sa kalinisan ng isang bagay. Kapag lumagpas sa 500 RLU ang makita ng luminometer, indikasyon na ito na marumi ang isang bagay. Una nga namin itinest ang jeep na ito. Pagpasok namin sa loob, sa bakal na madalas hawakan o kapitan ng mga pasahero, ipinahid ni Barnes ang swab. At makalipas lang ng ilang segundo, lumabas ang resulta na 2,000 RLU. Ang driver ng jeep na si Mang Ronnie, alam naman daw na marumi talaga ang kanyang sasakyan, lalo na ang mga hawakan. Paano niyo ho nasisiguro sana na malinis po sana yung mga ganyan? Ang gagawin niya, pupunasan na lagi. Gaano ho kayo kadalas magpunas ng mga hawakan sa isang araw? Ay, maraming beses yun.
Pero hindi nyo ba ina-alcohol na? Wala nang ganon. Anong laman ng basahan? Tubig? Tubig na lang. Next stop namin ang taxi na kagagaling pa lang sa paghatid ng pasahero. Nag-concentrate rin sa hawakan ng aming kasamang microbiologist. At ng isang guni sa luminometer ang nakuha naming sample, bumulalas ang 2,296 RLU. Tinuloy-tuloy na namin ang aming misyon sa araw na ito. Isinunod ng aming team na tingnan ang tricycle na ito na buong umaga na rin pumapasada. Ang resulta, 1,720 RLU. Sa mga sumasakay naman ng shuttle, aba, hindi rin namin yan pinalagpas. Lumabas sa pagsusuri na nasa 735 RLU ang contamination level nito. Mababa ito kumpara sa ibang mga public utility vehicles na aming na-test. Sumampa rin kami sa bus na biyaheng monumento. Base sa luminometer, umabot ng 1,165 RLU ang resulta. So far, nakakalimang oras na tayo ng pag-iikot sa Metro Manila at nakakalimang klaseng sasakyan na tayo. So yung huli nating ite-test ngayon kung gaano nga ba karumi yung ating mga sinasakyang tren. So tamang-tama, ito na siya, sakay tayo. Sa aming pagkuha ng sample mula sa plastic na hawakan o kapitan ng mga pasahero, umabot sa 1,232 RLU ang nakita ng luminometer. Kung iisipin, kasindumi lang ng mga pampublikong transportasyon ang isang basurahan at 3 beses pa itong mas marumi kaysa sa ating mga toilet bowl. Ayon sa Pangulo ng Philippine Medical Association, iba't ibang sakit ang pwede nating makuha sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Ilan dyan ay ubo, sipon, lagnat, skin diseases at iba pang bacterial infections. Pero may paraan pa rin para maiwasan ito. Yung iyong immune system is in tip-top condition. Eat a balanced diet. Sleep 8 hours at least a day. Vitamin C, yun ang pinaka-importante to strengthen our resistance against infection. Palaging hugas ng kamay with soup and water, no? Sabon at saka tubig. Para naman kay Jeffrey, kahit lumabas na mataas ang bilang ng mikrobyo na nakuha mula sa mga sasakyan, patuloy pa rin siyang magko-commute dahil ito lang ang paraan para makarating siya sa kanyang paroroonan. Gayunpaman, handa siyang makipagbakbakan laban sa mga dumi at mikrobyo na nakapaligid lang sa kanya. Dahil dito, tsak na kaya na niyang harapin at sugpuin ang mga mapirwisyong elementong ito. Ako po si Mean Los Baños, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Kamakailan ay nagbabala ang World Bank na maaaring maramdaman na ng kasalukuyang henerasyon ang mga karimari-marim na epekto ng global warming. Ayon sa mga siyentipiko, tataas ng 2 degrees centigrade ang temperatura ng daigdig sa loob lamang ng 20 hanggang 30 taon. Ito raw ay magdudulot ng malawakang famine o taggutom, matitinding heat wave at lubhang mas malalakas na bagyo. Kamakailan din ay naiulat sa periodikong Science na natutunaw ang yelo sa Antarctica mula sa ilalim nito dahil sa pag-init ng karagatan sa buong mundo na dulot naman ng global warming. Maaari raw nitong pataasin ng ilang sentimetro ang sea level ng daigdig. Bukod dito, pinaaalsa rin daw ng global warming ang tubig dagat. Habang umiinit ito, nagiging mas buhaghag ang molecules ng tubig at lumalaki ang volume o dami nito. Ang resulta, mas matinding pagtaas ng tubig dagat na maaari nang magpalubog sa mga syudad sa tabing dagat gaya ng Maynila. Ayon sa United Nations, sapat na ang naipong carbon emission sa atmosphere ng daigdig para magpatuloy ang global warming sa mga susunod pang taon. Kaya kailangan na raw nating humanap ng mga paraan para mabawasan ang pinsalang maaaring idulot nito sa mga tao. Sa New York City, may plano na silang magtayo ng mga floodgate at dike na papalibot sa kanilang lungsod para hindi ito lamunin ng tumataas na dagat. Dito sa Pilipinas, nakahain sa Kongreso ang House Bill 6469
na nagpapanukalang bigyan ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng budget na 600 bilyong piso para sa isang multi-year flood control program. Ilan sa mga planong proyekto ay isang malaking dam sa Marikina Watershed, mga dike sa paligid ng Laguna de Bay at Kamanava area at pagsasaayos ng mga drainage o lagusan ng tubig sa Greater Manila area. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.